So, dito po sa nangyari po sa Scarborough Show, alam naman po natin na ito po ay halos makuha na nga po ito ng China. Pero eventually mga kababayan, ngayon po, mukhang mababawi na po natin ito dahil po sa ginagawa po ni PBBM ngayon. So para makuha lang po natin yung narrative, itong Scarborough Show po, so andito po siya. Yung Scarborough Show, andito po yung Scarborough Show, yung kulay pula po na yan. And then, yung katabi niya nga rin po, yung Baho Masignok. Baho di Masignok. Yan. Magkatabi yan eh. Yung Scarborough Show at saka Baho di Masignok, magkatabi lang po yan. So, ang ibig sabihin nun mga kababayan, isang lugar lang po yung Scarborough Show at saka yung Baho di Masignok. Okay. So, mga kababayan kasi nung 2012 po kasi, dito po na natin mapapatunayan na pagdating po sa West Philippine Sea, talagang ampaw po talaga si Duterte kumpara kay Panot, kay Pinoy. Dito lang po, napapakita ko po sa inyo na mas matapang pa, talagang mas di hamak pa talaga na mas matapang si Pinoy kumpara kay Mau Diggs. Kasi mga kababayan, kung maalala po natin, nung nangyari nung 2012, nagkaroon po ng 3 buwang standoff. 3 buwan na standoff sa Scarborough Show. So basahin lang po natin, no? The Scarborough Show standoff is a dispute between the Philippines and the People's Republic of China over Scarborough Show. Tension began on April 8, 2012 after the attempted apprehension by the Philippine Navy of 8 mainland Chinese fishing vessels near the shoal. So mga kababayan po, ito po yun ha. Yung mga involved, no, ito yung involved sa Philippine Navy, no, Philippine Navy. So BRP Gregorio del Pilar, tsaka Philippine Coast Guard, at tsaka merong civilian boats. Laban po sa China Marine Surveillance, Xionggo 75, Xionggo Haijian 84, China Coast Guard, tsaka fishing boats din. So, ito kwento ko na lang, no? Kasi yung nangyari kasi dito mga kababayan, no? Nakita po kasi ng administrasyon nga po ni Panot na umiikot-ikot po yung pinaka-surveillance na naval ship ng China sa Scarborough Show. Ang sabi nila, naghahanap daw po ito ng langis. So, ang ginawa nga po ni Pinoy, binantayan po ito ng Philippine Navy, especially nga po ng BRP Gregorio del Pilar at saka ng Philippine Coast Guard. So ang punto lang dito mga kababayan, buti pa nga po si Pinoy. Ito pa nga, 'di ba? Ako kilala niyo ako na talagang ayoko talaga kay Pinoy. 'Di ba? Pinagmumura ko nga po 'yan nung 2015. Andiyan pa yung vlog ko niyan eh. Pero dito mga kababayan, no, medyo nakakakuha po ng respeto si Pinoy kumpara nga po kay Mau Diggs pagdating po sa West Philippine Sea. Ito po yung mga bagay na hindi po nagawa ni Mau Diggs na makipag-stand up po sa China. Tandaan po natin mga kababayan, nung panahon po na to, 2012, hindi pa po tayo nananalo sa UNCLOS. Pero eventually, ito po yung nangyari. Nakapag-stand up nga po si Pinoy sa China nung 2012. At syempre, ang nangyari, ang result, hindi maganda ang result. Ang result, Scarborough Shoal occupied by China. Ayun ang nangyari. Basahin na lang po natin to sa isang balita para makuha po natin yung narrative, no? Scarborough Shoal was the site of a China-Philippine standoff in the spring of 2012 when Chinese Marine Surveillance Vessel, Chinese Marine Surveillance Vessel blocked a Philippine Navy ship from attempting to arrest Chinese fishing boat within the shoal. So ayun pala yung kwento. So arrestuin po sana dapat nung panahon ni Pinoy yung mga Chinese na fisherman nga po dun po sa Scarborough Shoal. Pero alam naman po natin mga kababayan na yung mga fishing vessels nga po ng China, hindi naman po ito totally fishing vessels. Ginagamit po nila ito para magpatrolya at para din po mag-surveillance. So, continue lang natin, no? China has occupied the shoal near continuously since then, often chasing Filipino fishing vessels away from the area. So, mga kababayan, syempre, ang ginawa nga po ni Duterte, 'di ba? Imbis po na ipaglaban po yung Scarborough Shoal po na 'yan, ang ginawa ni Duterte, sinisi pa si Pinoy. So ang sabi ni Duterte noong 2021, since taking office, President Rodrigo Duterte has repeatedly blamed the Aquino administration for the loss of Scarborough Shoal, Baho di Masinloc, to China and for allowing Beijing reclamation activities in the West Philippine Sea up until now. Yan.
So mga kababayan, nakalimutan ba ni Digong? 'Di ba nakalimutan ba ni Digong na na nagsimula po talaga yung reclamation project diyan sa West Philippines Sea nung panahon po ni Gloria? 'Di ba? Nung panahon pa ni Gloria yan, meron na pong mga nakatayo diyan. Panahon pa nga po ni Erap, meron ng mga nakatayo diyan eh. Syempre, mga ano lang 'yun eh, mga kubo-kubo pa lang 'yun. Pero ang malupit nga na ginawa dito ni Duterte ito. Ang sabi ni Duterte says he can't defend Scarborough Shoal. Ibig sabihin, hindi niya raw kayang ipagtanggol yung Scarborough Shoal. Kita mo katangahan ni Duterte, di ba? 2017 ito ha, ang sabi ni Duterte, on Sunday, Philippine President Rodrigo Duterte said that he was effectively powerless to stop China's island building campaign in the South China Sea. We cannot stop China from doing his thing. The Americans were not able to stop it. Kita mo, mali na kagad dito si Duterte. Duterte said at a brief news conference, "Sir, what will I do? I declare a war against China? I can. But we'll all lose our military and policemen tomorrow. And we are destroyed nation." So, ang punto dito mga kababayan, bilang isang presidente at sinabi mo na hindi mo kayang ipagtanggol yung Scarborough Shoal, ibig sabihin nun, isa kang weak na presidente, isa kang tangang presidente. Di ba? Pero mga kababayan, dito po natin mapapatunayan na mali si Duterte kasi ang ginawa nga po ni PBBM ngayon, ito na. Yung sinasabi nga po ni Duterte na hindi kaya ng Pilipinas na ipagtanggol yung Scarborough Shoal po na yan, ang ginawa po ni PBBM ito. Actually, last year pa lang ito. Last year po, October 6, 2022, ang ginawa po ni PBBM, ito more Filipinos fishers in Bao de Masinloc despite Chinese presence, Coast Guard. Yan. So kahit po na meron pong mga Chinese Coast Guard po dun po sa Bao de Masinloc, ang ginawa po, nagpatuloy pa rin po yung mga Filipino fishermen na mangisda po dyan sa Bao de Masinloc at syempre, binabantayan po sila ng Philippine Navy. Kita niyo mga kababayan, di ba, kung gaano kalayo yung pagkakaiba. So basa na lang po natin ito para makuha po natin yung narrative, no. Ang sabi dito, we check our fishermen in the area. We have 2 ships which patrol with them. The BRP Gabriela Silang and BRP Sulyan. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala natin ipagtanggol yung Bao de Masinloc eh. Na hindi natin kailangang makipaggera. Ayan po talaga, ganyan po talaga kabobo itong mga DDEBs. Na kapag pinagtanggol po natin yung soberenya natin, para po sa mga DDEBs, gera na kaagad. Ito na, mali na kaagad. October pa lang last year, nangingisda na po yung mga Filipino fishermen natin doon na binabantayan po sila ng 2 barko ng Pilipinas. Ito na nga po yung BRP Gabriela Silang at saka BRP Sulyan. Hindi lang yan, meron pa dito. Okay? We are continuing our presence here, Bao de Masinloc, at sa ibang area sa West Philippine Sea, he added. Okay? For PCG Aviation First CG Commodore Philips Soria, who has been regularly patrolling the area, it feels good to see more Filipinos in the area. Okay. Sustain naman ang maritime patrol natin dito. Although, yung pandemic nagkaroon ng temporary alignment at air assets sa pagdi-deliver ng ating food at test kits. So, whatsoever. So, hindi lang po yan, ayan ang nangyari. So, kanina po mga kababayan, nagsalita na naman po ngayon ang AFP. Ito kung makita nyo dito mga kababayan yung date, September 14, 2023. Kanina lang ito. Kanina lang. So, ang sabi dito, okay, mas madalas na maritime patrol sa Kalayaan Islands, Bao de Masinloc at Philippine Rice, inuutos ng NSC. So, National Security Council, na pinamumunuan po ito ni PBBM. Okay, bukod sa Ayungin Shoal at Kalayaan Island, pati ang Bao de Masinloc,
na bantay sarado ng puwersa ng China kasama sa direktiba ng National Security Council para mas madalas na maritime patrol. Oh, ano na mga kababayan? O palpak si Duterte na naman. Oh, ano na? So ngayon, ang sinasabi kasi ni Duterte, no, kita nyo kung gaano kabobo si Duterte pagdating po sa pagdating po sa China, hindi pwede makapag-stand off. Hindi pwedeng ipagtanggol yung Baho di Basignok kasi magkakagera. Eto na nga oh, October pa lang, agresibo na po yung Philippine Navy natin doon at kahit po yung mga fisherman at lalo na po ngayon na meron na pong direktiba from NSC na itong NSC nga rin po na to ay sa pamumuno po ito ni PBBM. So kaya naman pala. Kaya naman pala natin. Pero bakit ganun po yung pananaw ng mga DDEBs at saka ni Duterte? Isipin niyo mga kababayan, no, 6 na taon yung nasayang. 6 na taon yung nasayang. Eh kung sana, kung si PBBM na yung naging presidente natin noong 2016, edi sana, malamang, malaki po yung chance na meron na tayong oil shore, meron na po tayong higupan ng langis sa Reed Bank. Kita niyo mga kababayan, di ba? Ang ginagawa ngayon ni PBBM, humahabol. Humahabol po sa 6 na taon na nasayang po ni dating Pangulong Maudigs. Wala eh. Palpak eh. Ano talaga? Oh. So ito po yung pinaka-update po natin ngayon sa West Philippine Sea. Na yung dati na sinuko ni dating Pangulong Maudigs, ngayon po ay pinaglalaban ni PBBM. Good luck. Tsaka bravo. Maraming salamat po PBBM, especially po sa mga sundalo po natin na handang ibuwis po yung buhay para po sa soberanya po natin. At ang hindi lang po kasi maganda dito, may mga sundalo po tayo na handang ibuwis ang buhay nila para po sa soberanya natin. Tapos magkakaroon tayo ng isang pulpol at tatanga-tangang senador na katulad nga po ni Bato at saka ni Robin Padilla na kinukundi na pa yung ginagawa ngayon ng armed forces natin dyan sa West Philippine Sea. Nakakainis lang kasi. Huwag na natin iboto si Bato. Pukpukin na lang natin ng Bato. Ay, ewan ko ba, Diyos ko. Nakaka-high blood, no?